Ayan, katatapos ko lang ng aking trabaho. It is now 11:42. So, nag-OT ulit ako ng tig 2 hours daily. Kanina pa ako dapat tapos, siguro mga 10. Ganyan. Kaya lang i-stop ako kasi luluto ako ng breakfast eh. Oo, 4:45. Natigil ako sa trabaho ko para magluto ng breakfast. So far, ito na pala yung aming kitchen cabinet. Yan, magulo pa kasi alis lang ng mga bata. Ng mabilisan ng pag-aasikaso ng mga bata. Ito hindi pa to tapos. Kasi di kami nagkaintindihan ni Kuyang gumawa. Sabi ko, ito lang yung ililib na open. Nilib niya rin na open yung dito kako. Hindi ko yan na nakasaragawa ng mga pusa. So, hindi ko alam kung kailan yan ilikakabit ni Kuya. At saka ito. Ito, hindi naman niya kasalanan to. Kasi mali talaga ang sukat nitong lababo eh. Ang hirap din talaga pag ang gumawa ng bahay niyo is mamaro. Yung hindi talaga marunong, mamaro lang. Ayan o, bangking-bangking ang gawa. Tama yung sukat niya. Yung sukat ng lababo namin ang mali. Kaya yan, meron siyang mga space doon. So, hindi ko alam kung paano gagawin niya dito na remedyo. Basta ito yung importante sa akin. Ayoko nung may butas dito. Kasi gusto ko malinis dito. Yan, mamaya ko na inaasikasuhin. Ayun pa nga yung trabaho ko. Marami pa akong naka-line up na bilihin dito. So, yung gipon lang ulit ako. So, ito gusto ko nang lagyan ng ilaw dito kasi madilim bukas na lahat ng ilaw pero madilim pa dito sa area na to. So, ayoko nung may mga nakasalalabit na wires. So, ang plano kong bilhin dito is yung nakita ko sa TikTok na lang yun, rechargeable. Tapos, lang yun, ang ididikit mo lang mismo is yung holder niya which is yun lang mismo ididikit mo, tapos magnet na siya, kakabit na ganun yung ilaw mismo, nakamagnet lang yung ilaw dito, tapos rechargeable na siya. Yun yung bala kong ilagay dito para hindi na magsasalapat pa ng mga wires. So ayan, ito bala ko rin tong palitan, tsaka ito, and ito magpapamount din ako kay daddy dito ng lagayan ng mga seasonings, condiments, kasi nga diba magluluto dito. Para pwedeng magluto dito sa loob. Hoy, hinihingal ako. Kapay. So, ayan. Hindi pa siya ganun kaaya-aya tingnan at makalat pa. Katatapos lang kasi ng mga bata. Kakaano lang nila galing school. Ano rin? Biglang tumunog man to. Alam. Yan, itong higaan, dito ako natutulog. Kasi malamig. Ayan, ganyan na itsura kasi yan, oil. Pag nagpapahilot kasi si daddy, nalalagyan ng langis yung bedsheet. Kaya ganyan yung itsura. Uy, pagod na ako. Mamaya ko na ito tatapusin. Ito muna. May 2 hours pa akong trabaho. Tapos na. Mamaya na siguro to. Kasi, ay shoot, may need pa pala akong i-escalate. Meron pa pala akong i-escalate. Akala ko tapos na, mi. Sandali. Uy, buti na alala ko. Di pa pala ako tapos. Pero, sandali. Escalate ko muna pala yung aking mga need-escalate. Okay. And then, ayan. Ganito na yung uso pala ngayon, no? Yung wala ng handle. Yung ditulak na lang. Pero nasa inyo naman kung gusto niyo yung may handle pa rin. So, ito siya. Yung kinuha ko kasi is may kasama siyang pull-out drawer. Yan, oh. Yan. Bibili sana ako sa Mr. DIY ng mga plato. Wala naman akong nagustuhan. So, ito. Puro pull out din yan. Ito. Yan. Yan. Gusto ko pang bumili ng mga plato na maliliit lang. Kasi ang bigat nung ito. Ang laki, ang bigat. So, ayan. Hindi pa siya final. Pero,
sobrang saya ko na dyan kasi kahit pa paano, hindi na masakit sa ulo tignan yung kalat. Kasi gusto ko, itong counter na to is malinis at spacious din. So may mga balak pa rin akong bilhin dito na ilalagay ko dito. Ito, papalitan ko to. Tsaka yung lagayan ko ng dishwashing liquid. Tapos ito, ang balak ko kasi, ang dami kong balak, diba? Gusto kong bumili, diba, dati ng induction. Tapos, bibili pa ako ng mga plato. So, hindi na. May nakita ako sa TikTok mga diretso na parang multifunctional cooker na. Yun na lang yung bibilihin ko. Pero sa susunod na yun, isa-isa lang antique eh. Wala tayong pirang madami. Isa-shutdown ko na muna ito. And maghuhugas na ako ng plato. Oras ay 11:42. Nag-early out kami. Wala na kaming ticket at all. Ano pala, the reason why nagkaroon ng problema or outage yung email provider namin. Pero yung aming mga IT is currently working on it. They are currently coordinating with them nga, yung email provider namin, yung email tickets provider namin. So, ang gagawin, actually, nangyari na to before. So, ang nangyari is, kinover na lang namin yung lost hours namin just to complete pa din yung working hours namin a week. Tapos, parang 3 hours, 9, 10, 11. 2 hours lang kami nag-work. Tapos, waiting kami for updates. Kasi parang 4 hours nang down yung system. Yan, we are currently waiting for an update. Pero wala pa naman. Pag tong mga to sila nag-update at nagpa-login, tapos borlogs ng mga ante, ay wala na magla-login talaga. Kasi hindi naman din kami binigyan ng time frame kung mga ilang oras ba kaming mag-wait. Tingnan natin. Okay din para makapagpahinga din ako. Siguro lilinisan ko na lang tong working station ko. Actually, naglinis na ako ng CR eh. Nagkapaglinis namin ng CR. And tutulog na lang siguro ako eh. Pag ito sila nag-update, bahala kayo natulog na si ante. Padamihin nyo muna yung ticket bago nyo kami pag-login. As in, na 0, 0, 0, 0 namin yung tickets. Yung all new and all open. As in, 0 dahil 0. Okay. Kakain ako pala. Kwentuhan muna pala tayo. Habang waiting pa rin ang update si ante nyo. Wala pa rin. Walay pa. Merong nakaburol dito sa tapat ng bahay namin. Actually, bata pa to. Mas di hamak na bata to kaysa sa amin. Sabi, ang kwento-kwento ng mga kapatid is nagkaroon to ng CKD na stage 4 na nung nalaman nila. Tapos, meron din siyang, may lahi kasi sila ng high blood din, ng diabetes, yan. Parang, nag-conflict na. Tapos, actually, narinig ko pa yan nung isang araw. Narinig ko pa yung boses niyan. Kasi, di ba, kapag day off ko, madaling araw talaga ako naglilinis. Yan, minsan nakikita ko siya, naririnig ko siya, ganyan. Nung kinaumagahan na yun na narinig ko pa siya, kinagabihan nung araw na din na yun, ayun, na namatay siya. Actually, ayan, katapat lang mismo ng bahay namin. Ang nangyari daw is, pauwi na siya, nakamotor, pauwi na siya dito sa kanilang bahay. Nandito na siya sa may intersection ng malapit na, as in malapit na ano yata, natumba natumba sa motor. Inatake daw, sabi.
Siguro nagkaroon na ng komplikasyon, ano. Kaya sa panahon ngayon nakakatakot na. Lalo na pag sa TikTok, ang dami ko nakikita mga bata pa na mga nagla-live. Ang bata pa, nasa 20s pa. Meron na silang dito, pistula ba tawag doon? Yung para sa dialysis. Yung may mga ganun na sila. Sa panahon ngayon, parang nakakatakot na ano pa ba yung pwede nating ipakain sa mga anak natin na healthy sa panahon ngayon, ano? Kasi ultimong gulay ngayon, hindi na rin healthy kasi hinahaluan nila lang mga chemicals, yung mga preservatives. Ang lakas na naman ng ulan, oy. Kaya sobrang swerte talaga nung mga may lupain, like may mga lote na pwede na lang silang magtanim doon ng mga gulay, like yung mga basic na kailangan natin, mga talbos-talbos, okra, talong. Ang lakas ng ulan at hangin. Kawawa naman itong mga nandito sa labas, oy. Yun talaga siguro pag sarili mong tanim, talagang masasabi mo na healthy yung gulay na kinakain. Pero yung mga nabibili mo lang sa mga palipalengke ngayon, sa panahon ngayon, hindi na rin tayo sure kung healthy po ba yung gumagulay na like nagugulay ka nga, tapos yung gulay naman na kinakain mo is punong pa rin ng preservatives, diba? Ang hirap, ano? Nakakatakot na. Kaya nga sabi ko, pag umidad ka talaga dito or inabot mo yung senior age, ay, maswerte ka na, auntie. As in, ano ka na, healthy ka na. Ibig sabihin, pag umabot ka sa ganung edad, ngayon sa panahon ngayon, like, generation ngayon, parang nakakatakot lang, no, sa atin, sa part natin na nanay, nakakatakot para sa mga anak natin. Ay, hindi ko rin talaga alam kung ano pa yung ipapakain ko sa kanila na healthy talaga, na hindi sila magkakasakit, kasi ang hirap na ngayon talaga. Ayoko nang manood halos ng mga ng mga bali-balita ng mga pinatay na bata, na estudyante, na rape na mga estudyante, pinagtripan na estudyante, lalo na yung mga current dito sa incidents na dito lang talaga sa amin malapit. Uy, nakakapanlumo lang, nakaka-worried ng sobra, like nagkaka-anxiety ako ng sobra, na bilang tayo ay OA, paranoid, at running na nanay. Ayoko na lang manood baka hindi ko na palabasin tong mga anak ko. Ay, Diyos ko, dahil ang hirap. Lalong-lalo na yung mga anak mo, yung buhay mo, imaginein mo. Kaya Diyos ko, hindi ko talaga kakayanin. Kaya lagi ko itong silang sinasabihan na mag-iingat, anak, iwas kayo sa disgrasya, iwas kayo sa gulo, be vigilant pag nasa labas kayo, be aware of your surroundings, ganyan. Lalo na si Hana, kasi college na yan siya next year. Ang layo pa ng balak pasukan ng bata, sa San Fernando pa. Yung pa yung medyo iniisip ko kung paano yung daily na pagpasok niya, na hindi ako mapapraning. Sabi nila, hayaan mo yung anak mo para matuto. Oo naman, andun ako sa hayaan ko yung anak ko para matuto. May tiwala naman ako sa mga anak ko. Ang problema nga, wala akong tiwala sa mga nangyayari na ngayon na incidents, na kahit na may tiwala ka nga sa anak mo, tapos ang mga nakapaligid naman sa kanya is, alam niyo yun, marami namang pwedeng mangyari sa kanya dahil ang daming kriminal na makagala-gala ngayon, di ba? Hindi ko na talaga alam kung paano kami next year. Wala pa rin bang update? Pag ako, sige, maghihintay pa ako ng mga 30 minutes. Pag wala pa, matutulog na ako. Wala na rin akong makwento. Para makatulog at mapahinga na rin yung aking 7 brain cells. Kakain muna pala ako. Ito, yung microwave natin. Ang dami pa nito. Ewan pa naman mag-uulam yung mga bata.
Lalagay ko na to sa ref. Initin ko lang to. Lakas na naman ng ulan. May kasamang hangin. Tingin tayo update. Wala talaga siyang update. Pag to sinutdown ko, bahala kayo ha. Pag yung computer ko ay sinutdown siya. At close ko na tong mga tools ko, bahala kayo. Bahala kayo kay bukas na ako mag-login. Yung lagi kayong mag-iingat na mabe. Hindi man natin na kagaya nun, narinig ko lang nung umaga, tapos kinagabihan, pumanaw na. Hindi natin masabi kung hanggang kailan tayo sa mundong ibabaw. Diba? Kasi daw lahat tayo dun pupunta. Hinihiling ko na lang talaga na bago ako pumunta sa ganong sitwasyon is okay na yung mga anak ko. Like, graduate na sila, okay na. Kasi syempre, hindi natin masabi lalo na ang dami kong sakit, diba? Ang dami ko nang nararamdaman. Konting kibot lang, napapagod na ako ng gusto. Sumasama ang pakiramdam ko ng gusto. Kaya, by God's grace din talaga na I'm still doing this. Na kahit na ganito yung katawan ko ay lumalaban pa rin tayong nagtatrabaho, nagpapakananay, ganyan. Ay, Diyos ko, Lord. Ingatan niyo lang lagi ang aking mga anak. Yan ang talaga ang aking strength. Diyan ako humuhugot ng lahat sa mga anak ko. Ay, ayan na, tapos na yung aking ininit. Kakain na ako. And dito na natin i-end ang ating vlog kasi wala na rin talaga akong mas-say pa sa inyo. Kayo baka magsawa na kayo sa paulit-ulit na lang na kinukuda ni Ante. Yan lang, lagi kayong mag-iingat. Always do good pa din. And ayun, thank you so much for watching. Sana manood kayo. Manood kayo ng mga video ko. Kaya binabalik ko yung revenue, binabalik ko yung Google AdSense ko dito sa YouTube kasi na-deactivate due to inactivity. Yan, tapos ewan ko, ayusin ko pa nga. Hindi ko pa maintindihan yung email na sinend sa akin ng YouTube eh. Hindi ko pa maharap intindihin. Ayun lang guys, thank you so much for watching. Our menu, our ulam of the day. Sinabawang atching. Sasabawan ka ni Mami. Ba't dito ka man takawali, Ma? Ba't nandito man ikaw takawali? Ay, tutut ko po. Ay, ayaw mo na. Sige, masasabawan kita dyan. Saus. Ay, tala anak. Tanggalin mo siya. Kasi gamit natin sa pagkain yan, anak ko. Uy! Ba't andyan ka? Lagyan natin ng sapin para